Nag-start kami dun sa mga tao. Ngayon, mga celebrity na nga nagpapagawa sa amin. Ewan ko kung dami kong talent, napunta ako sa karpintero eh. Naririnig ko rin kasi sa iba na karpintero ng tatay mo, anong gagawa niyan? Kung may mga taong nagmamaliit sa'yo na karpintero lang yung tatay mo. Michael Vero Goloviogo is a Filipino entrepreneur, master craftsman, former OFW, and freestyle battle rapper who turned setbacks into success. The founder of GCS Woodworks, a trusted name in carpentry, and the person behind Carpinterong Pinoy TV. So ibig sabihin, yung galing kang Saudi, dinadala mo nun, halos naubos din dahil nga dun sa nangyari. Negative pa, sabi ko hindi pwedeng ganito. Parang nabiktima tayo dito lahat. Tumakas ako kahit mainit. Pakaiga ako sa truck ng gano'n. No? Kasi hindi sapat talaga yung kita nun. Kahit OFW. Ang buhay naman ng tao kasi parang itak yan eh. Kumbaga hinahasa yan ng panahon. Kung may mga sanga na nakaharang sa'yo, kung mapurol ka pa, hindi mo yan matabas. Pero pag hasang-hasa ka na, matalim ka na, kahit ano pang harang yan, walang makakapigil sa'yo. What's up mga kasundot? It's another episode na naman tayo dito sa Talk with Papa Sundot or TWPS at another guest na naman ang ating makakasama dito sa TWPS at of course no, yung makakasama natin ngayon in line na naman with the business and syempre rap scene din no. So ang lupit nito kasi imagine mo nagbi-business din pero ngayon susubukan din ulit pumasok sa rap scene no. So ngayon ang makakasama natin si Sir Michael Goloviogo ng GCS Woodworks. So let's go! So magandang hapon sir. Magandang hapon at maraming salamat sir na paunlakan niyo po kami dito sa Talk with Papa Sundot. Kamusta po? Okay naman, salamat din sa pag-imbita. Oo, despite na busy, syempre kayo ngayon na pagbigyan niyo po kami maraming salamat. Wala pong ano man. Kumusta ang bossing? Kamusta ang buhay-buhay? Okay naman. So tuloy-tuloy naman yung project natin. So marami pa rin namang magpapagawa. So ito, ngayon, ang negosyo nyo po ay gumagawa kayo ng any woodworks po ba to? So nag-start kami ng parang cabinet lang nung una. Oo. So ang ginagawa namin is customized, hindi siya ready-made. So sa mga kondo, may mga nagpapagawa sa amin, papasukatan muna. Okay. Then yung kung ano yung actual na measurement na makuha namin, so yun yung gagawin namin. Oo. So papasyalan nyo doon, tapos fittings kayo, tapos yun yung ipapabricate nyo outside. Tama po ba? Oo, tama. Oo. Pero ito, Sir Michael, ilang taon na yung negosyo nyo po dito? So magsi 6 years na siya sa February. Ayos Kumbaga, pandemic baby rin ba ang negosyo na to? Hindi naman. Nauna lang ng konti sa pandemic. So bago mag-pandemic, na-position nyo na rin yung business nyo. Oo. Yun. So, paano naman nagsimula po yung negosyo nyo dito? No? Actually, hindi nga yung sinasadya Paano siya nangyari? Paano hindi sinasadya biglang, personal project lang sana, ganyan? Hindi. Nag-start siya. Bali, may kasama ako na mga iba dati na architect, accounting. So, madami kami. Parang 5 kami. Tapos, wala naman sa plan yun. Kumbaga magkakatrabaho kami nun dito sa Muntinlupa. Then parang nag-set kami ng ano kaya kung magtayo tayo ng ganito. Oh. Tapos yun, bali may architect kami, 2, accounting, then safety. Tapos, di tiwala naman kami sa kanila. Tapos nagkaroon kami ng mga project, 7-Eleven. Agad nga, 7-Eleven agad. Unang project pa lang. 7-Eleven, Manginasal. Unang project. Ang bigat agad ang project. Tapos, bali yung architect nakakuha nun, tsaka yung accounting. So, bali ako, nakakuha rin naman ako ng project. Bali, parang mga ingression lang, ang tawag dito. Yung, sa World Trade. Okay. Yung mga parang expo. Ganun. Ganyan, okay. Tapos, may mga cabinetries din sa bahay lang, subdivision. So, bali 2. Bali 3 project yun sa akin. Then, year 2018 yun Hindi namin iniisip na magkakaganon yung setup. Bali, ang nangyari,
ako yung naggawa ng proposal sa 7-Eleven. Tapos, parang inokaya nila, parang half nung proposal ko. Sabi ko, Inokaya nino? Inokaya ng mga kasama niyo po? Kasama namin. Hindi ko na i-drop name. So, inokaya niya half nung price ko. Sabi ko, lugi tayo dyan. Sabi, hindi, ako magtitake ng risk. So parang yung proposal na presyo mo, gusto niya, kalahati lang. Parang ganun. Bakit niya ginawa yun? Ewan ko, parang gusto niya sigurong, kasi company niya dati yun eh. Parang gusto niyang magpakitang gilas sa boss niya. Kasi nakakapagtaka eh. Siyempre, dapat nga mag-agree yung mga kasama mo. Kasi dapat mas malaki kita nyo doon kung sakali, di ba? Ang matindi pa nun, yung isa naman yung architect, yung Mang Inasal. Pagdating doon sa Davao, di sumunod naman yung isang architect na bata at saka yung safety. Ngayon pagdating doon, sinabi ba naman na hindi akin lang tong project, di ko kayo kasama. Kiname na bigla. Tapos parang doon pa lang, parang sabi ko, ano ba nangyari dito? Ano ba napasok ko? So yun, doon sa 7-Eleven na sabi nyo nga po, kinalahati yung presyo, nag-agree lahat. Tapos kasi pinusidyo pa mga rin yung bata project. nga kami. Oo. Sila yung mga may edad na sila eh. Kumbaga parang binata kami. Pero syempre, respeto rin. Sabi ko, sige, kung anong plano mo, pero hindi namin cargo yan. Sabi niya siya naman magte-take ng risk. Dinayaan namin. Ngayon, yung sa akin naman na project, syempre akin yun. Ako yung may responsibilidad doon. Yes, pero magkakasama pa rin kayo. Kumbaga gusto ko ingatan yun. Ang problema, nung nag-down payment, kinuha nung accounting lahat. Kinuha? Ikaw nag-deal? Si accounting kumuha? Binusa na? Okay lang naman yun. Kung ibibigay niya, halimbawa, isiset niya yung pambili ng materials, babudgetin niya. Kasi accounting nga naman siya. Ngayon ang problema, nagra-run na yung project niya, yun sa akin hindi pa. Sabi ko, kailangan ko ng pambili ng materials para umpisan to. Nagbigay siya sa akin ng 15,000? Pero yung project... Mang Inasal tong gagawin ha? Hindi, iba to. Ibang project pala to, sorry. Yung sa My World Trade. Yung sa World Trade. Tapos yun sa mga dalawang subdivision. Tapos, di nagbigay siyang 15. Tapos eto ngayon, naubos na yung 15. Nangingiuli ako, binigyan niya akong 15. Tapos parang hindi na siya magbibigay. Parang sabi ko, paano ko tatapusin to? 50,000. Anong mararating ng 15,000 para sa project? No? Parang kung ito total mo yung project, parang nasa 800 to 900,000 eh. So wala pang ano to? Wala pang 10%? Wala pa. So ngayon, nag-isip na ako, sabi ko hindi na maganda to. Kasi lahat ng gumagawa, tao namin eh. Sa akin galing ng mga tao. Ang nangyari po pala dito, sir, may isa kayong company na magkakasama kayo doon. So yun yung nire-represent yung company. Hindi. Kumbaga, bumukod kami. Parang naggawa kami ng sarili. Pero sila pala, bukod sa magsasarili kami, magsasarili din sila. Okay. Parang iba yung tira nila na na diskarte. Parang diniskartehan talaga kayo. Diniskartehan namin. Diniskartehan pa nila. Parang ganun. Tapos yun, nangyari. Ayun, tinuloy ko yung project. Bali, kinausap ko yung mga supplier, mga tao, kahit galit na. Hanggang matapos yung project. Ang problema nun, sa sobrang delay, nakatanggap ako ng demand letter ngayon. Okay. So, ang nangyari dito, kumbaga ikaw yung nag-project, siyempre, ikaw yung nakaharap doon. Ikaw yung pinadala ng demanda dahil walang nangyayari sa project. Hindi namin ma-ingress yung ano. Bali, delay na lahat. Parang sobrang ano na nun eh. Pati yun dun sa mga subdivision, di ko rin ma-install. Nahanapan ako, magki-Christmas na, wala pa. Yung ginawa ko ng paraan, kahit na ano, parang ang hirap din sa sitwasyon namin kasi wala naman kaming pondo eh. Na ano, wala ring binitaong pera sa amin. Bali, ang kausap ko na ilang hardware na. Tapos, galit na. Sabi ko sa misis ko noon, mag-abroad na lang ako kasi parang di... Year 2000 na po to? 2018. 2018. Tapos parang, awa naman ng Diyos, nagawa ng parang kaso nga lang na anuhan ako ng demand letter. Paano yun? Siyempre, hindi ko alam gagawin ko. Parang hindi ko naman kasalanan to. Parang biktima rin ako. So ngayon, parang 2019 na, pumasok na.
isip na ako ng isip, paano ko lulusutan to? Ang problema ko, tao. Tapos yung utang ko sa hardware, sa mga supplier, at saka yung demand letter ko. Sabi ko, hindi ko mababayaran dito yan. Sabi ko, laki na, parang nasa 680 yung utang ko eh. Laki na, grabe. Pero natapos yung project. Kaso na demanda nga ako, penalty dun sa ingression. Aha. So ngayon, sabi ko sa misis ko, mag-apply na lang ako kasi hindi ko mababayaran dito yan. Ngayon sabi ng misis ko, asan yung mga project nyo? Oo. Yung mga picture. Siya nag-post. Ngayon nung pinost niya, doon nagsimula yung... Dumami. Nagkaroon kami ng parang kitchen muna yun eh. Parang malapit lang din sa amin. Tapos di nagpagawa. Ngayon nung nagpagawa, medyo kumita, bawas kami sa utang. Isipin mo, wala kaming, hindi namin ano talaga na magnegosyo eh. Kasi parang accidentally napasama nga lang ako doon. Kumbaga parang sana, makikijoin ka lang doon para may project, ganyan. Kumita kahit pa paano. Tapos ngayon, ito na, nagka-project kami. Then afterwards, another 2 weeks, wala na naman kami. Nag-post na naman siya. Facebook lang Facebook lang talaga. May nag-message na naman, architect. Diyan sa Light Residence naman yun. Condo na. SMDC. So nagka-project uli kami, gumawa. Ganun lang, kitchen lang uli, tas TV rack naman. Tapos 1 week na naman, wala na naman. Nag-post na naman siya. Tapos nakakuha na naman kami. Sabi ko, araw-arawin mo na yung post na yan. Kasi parang hindi tayo nabibitin. Bigla ka nagising na, uy, teka, parang pwede na kami mag-marketing pala sa online din. Si Mrs. na yung bahala dyan. Ganun. So naging tandem din kayo bigla. Ang problema namin, yung tao namin wala nang tiwala sa amin eh. So, ano ba to, yung mga tao nyo, hindi nyo rin napasahod that time? Hindi, napasahod ko sila pero natagalan. Na-delay. Kasi ginagawan ko ng paraan eh. Nasa akin lahat ng bola nun. Kahit hindi ako yung may kasalanan, responsibilidad ko sila. Totoo yun. Pati yung mga project, yung mga client, wala silang kasalanan dun. So ako tatanggap ng risk. Pero at least hinarap mo kasi may mga iba, tumatakbo na lang, nawawala na. Ayun, ang nagbigay ng sa akin nun, ng support talaga yung asawa ko rin. Kaya natin yan, tayo na lang dalawa, sabi niya. Tapos, nasa likod ko naman yung tatay ko, then yung tatay niya. Tapos yung isang pintor ng tatay ko na nagtitiwala pa rin sa amin. So, nag-start kami. So, nag-start kami ng kami lang. Tatay ko, ako. Tatay niya yung jeep pa yung namin, jeep nila. Yung parang pinaka-service nyo, pang nyo. Jeep. Ngayon, ang nangyari, tuloy-tuloy. Tapos, nung last project namin yung light, di ba? Tapos sabi ko, araw-araw na siya mag-post. Promote na lang sa Facebook, ganyan. Tapos, ang nangyari, pag-post niya, meron nagpagawa sa amin, parang ang dami niyang pinagawa eh. Parang kitchen, kama, closet, buong buong talaga na condominium. Tapos TV rack, hindi pa siya pero lahat ng furniture, customized ang pinagawa. Sabi ko, ito na yata yung umpisa. So daan-daan yun, tumatakbo. Pagtapos nun, nagtuloy-tuloy na yung namin. Yung project namin, hindi na kami nawawan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy hindi na tumitigil. Dahil dun sa pagpo-promote sa Facebook. No? Facebook lang. Wala kaming alam sa mga page pa nun. Wala pa. So talagang account lang. Parang lang, post lang. Kung may mag-inquire, edi okay. Pag wala, ganun. Tapos parang kailangan pa namin ng ng mga tao na kasi dumadami na ngayon. Ngayon, sabi ko, kung skilled yung kukunin natin. Medyo kasi mahal. Tapos, yung standard na gusto ko kasi, yun nga, OFW rin ako dati. Quality control ako. So bago po kayo talaga, ng 2018, nag-OFW kayo. Ilan taong kayo nun na OFW? OFW ako since 2008 to 2015. Matagal din Yung taon din ng sakripisyo sa pagiging OFW. Ang nangyari kasi noon, hindi ko rin gusto yung aksidente na naman. Bali ang nangyari, bata kasi kami asawa ng miss ko. So 17 siya, parang 19 ako. Ngayon na nangyari,
parang, alam mo, hindi ayon sa amin yung mundo. Pero, nagpakasal kami, pinakasal kami ng mga magulang namin. Tapos parang, yung inner child namin, hindi na namin nagawa. Oo, so ibig sabihin parang bitin yung ano na yung bata. Parang ganun. Kasi ako, panay ako. Bata pa ako. Ewan ko kung dami kong talent, napunta ako sa karpintero. Ganun eh. Bali, bata ako, nag-ano ko sa simbahang choir. Tapos high school ako, dancer, volleyball player. Daming talent pala, Sir Michael. Tapos nag-rap ako nung huli bago kami mag-asawa. Parang paangat na ako nung sarap eh. Tapos parang... Nasa rap scene din po kayo. No? Oo. Biglang, yun nga, hindi naman sinasadya. Nangyari yung di dapat mangyari. So nabuntis yung misis ako. At the age of 17. Oh, pero nag-aaral kami nun eh, college. Nag-stop din kami. Kasi dahil nga din doon sa nangyari. So, hindi naman kami, parang di rin naman kami maluwag sa pera. No? Parang, kung kakayanin, kaya siguro, pero parang nasa-sacrifice na yung mga furnitures namin na bibenta para lang nauubos na. Kumbaga parang survival mode na lang talaga. Oo. Tapos, parang hindi pa kami ready on that time, pero ang ginawa namin, sige lang, sama lang. Nagkaanak kami. Then yun, parang wala pa ako nun sa wisyo din kasi tatrabaho ako. Dadalhin ako ng tatay ko kasi foreman siya. Oo. So isasama ka niya. Dito para matuto ka, ganyan. Parang minsan napapagod ako, parang hindi pa dapat ito ginawa. Asawa ka kasi, gano'n. Gano'n eh. So nasermon ka ng pasimple nun. Tapos parang tumatagal, parang yun na-realize ko na parang dapat pala, inayos ko muna, hindi pala ganito muna. Pero dumating din yung time, nandyan na eh. Anong gagawin natin? Harapin na natin to. So, naging, ako mapanuri sa mga kasama ko. Ganun pala paggawa nun. Ganyan. Kumbaga, inalam mo talaga yung rin. Pero nasa bloodline na namin yun. Pero parang hindi ko pa siya maintindihan that time. Meron na kayong dugong karpintero talaga kung tawagin. Ngayon, naririnig ko rin kasi sa iba na, karpintero lang tatay mo. Anong gagawa niyan? Hindi natin kaya kasi karpintero lang. Parang yun yung sa isip. Karpintero lang. So may mga taong nagmamaliit sa'yo na karpintero lang yung tatay mo. Parang ganun. May mga naririnig akong ganun. Wala yan, karpintero lang papa niyan. Ganun. Sige, okay lang. Tapos yun ngayon, parang na ako sa ginagawa nila. Parang galing nun na. Paano nagawa yun? Parang naging sa akin yun. Tapos nakikialam na ako ng drawing. Drawing ng tatay ko. Mga ini-sketch nila na gagawin. Pinakailaman ko, ginawa ko. Baliktad pala yung pagkakaano ng drawing. Reflected plan pala yun. Galit na galit yung tatay ko. Sinipa niya. Baliktad, reflected plan yun eh. Hindi dapat ganun. Hindi mo naman sinabi. Ba't ka nakikialam kasi hindi mo pa alam. Tapos parang magkano ng sahod nun? Helper parang 280. Oo. Helper lang talaga. Ganun, tapos pamasahe mo 100. Kakain ka pa. Mayroon ka namang 80. Mauwi mo. Matitira pero sobrang konti na lang. Sipin mo yung bahay namin, parang dati lang siyang kulungan ng baboy. Parang ganun. So parang pinagtagpi-tagpi lang talaga. Bali yung sa Robinson kasi foreman yung tatay ko nga. So yung mga pinagpupull outan galing sa mall. Tinatagpi-tagpi doon. Yun yung kinuha. Jeep pa rin ng biyanan ko yung dala nun. Pinagtagpi-tagpi namin. Parang yero lang binili ko nun eh. Tapos parang yun ang bahay nyo mag-asawa muna. Naka-elevate. Wala kami CR. Wala kami lababo. Grabe. Ganun. So talagang kami. Sinubok kayo ng mga panahon na yun. Tapos parang nag-isip kami magtinda. Ayun, ultimo betch ninuutang pa. Ngayon, ganun kahirap. Tapos magkano kami ng uling, babalot, ganyan. Tapos napunta na ako nun ng parang unti-unti nagmamatured na kami. Yun, nagkaanak na kami. Hirap magluto, hirap magsi-CR ka, doon pa sa biyanan ka, pupunta ka pa, tatawid ka pa sa kabila. Tapos lumabas yung pangalawa ko. Nasundan. Ngayon, parang nagtataka kami, pinapadedi namin. Parang hindi umaano yung gatas, parang lumalabas lang sa ilong niya. Tapos napansin ko parang may biyak yung cleft palate nga. Okay. Sabi ko hindi na pwede yung gantong pamumuhay.
Kasi pag may mga ano lang, rap contest, sali akong contest. So nakikipag-rap contest ka talaga dun sa iba't ibang lugar? Freestyle battle yun. Nakakaano kami ng, minsan, nauwi ko parang nasa 30, pero group kasi kami. Hati-hati rin kayo. Pero parang yung huling, parang natatandaan ko, huling rap contest na salihan ko, yung kakapanalo pa lang nila Basilio ng Rap Public ba yun? O yun. Nagpa-contest sila sa Mother Ignacia. Tapos yun yung huling battle ko. Lupit parang ano kasi yun parang sunod-sunod yun. Parang 3 rap contest. Una yung Pat Nasty Crew. Tapos sila Basilio. Tapos ibang lugar din Parang sinalihan namin lahat. Parang diskarte talaga. Parang pare-pares kami magtatropa. Parang ganun maaga nag-asawa. So kailangan dumidiskarte sa alam na kaya nyo rin. Oo. Na may laban na kahit pa paano, maganda rin yung kikitain. Problema pa namin nun, wala kaming pantustos dun sa talent namin Totoo. Ang mangyayari kasi, meron kaming kaibigang may kaya. Parang nasa Hawaii yung mga magulang niya. Oy, may rap contest dun, sali kayo. Sigurado yan. Alam na rin nila. Alam na nila. Sigurado yan, panalo ka na naman dyan freestyle. Yun nga. Sabi ko, wala akong damit. Tara, punta tayo sa bahay. Siya, marami siyang sapatos, marami siyang jersey. Naka-chinelas kami pupunta sa kanila. Pagbalik namin, naka-forma na kami. Tapos, diretso na kami rap contest. Ang problema pa namin doon, yung mga tropa namin, kaya nga, kasi magulo din yung mga tropa namin Parang 5 jeep kami, pero kami lang yung nagbabayad. Ang hirap. Sabi ko, paano kaya itong mga to? Kaya nung Bakit 5 jeep? Ang daming sumasama sa amin Nanay, tatay, bata matanda. Ano yung susuporta? Ganun? Suporta lang. Ang lupit 5 jeep para sa suporta ng mga panahon na yun. Ano yung mga piyesta? Ganyan? Hindi. Rap may mga battle piyesta, pero may mga rap battle din. Kahit hanggang ngayon sa basketball, ganun pa rin yung mga taga sa amin. Pag may laban, sugod lahat. Pero ang problema niya, pag nanalo ka, pakainin mo lahat yan. Dito, yan yung sinatawag na literal na isang buong barangay. Ganun. Ganun yung suporta ng na yun sa lugar namin, yung suporta ng mga kalugar namin, grabe. Na hindi naman... Saan lugar yan? Yun nga, sa Batasan. Sa Batasan din. Okay. Hanggang ngayon, buhay pa rin yun, senyorita tsaka lakatanhod yan. Buhay pa rin. Lupit So doon pa rin talaga, yung mga kabarangay, suportado pa rin kayo. Hanggang ngayon, nung kumanta nga kami, tonto sila, uy, buhay pa pala tayo. So naalala, biglang nag-flashback na yung mga panahon na to na ginagawa niya pa rin yun. Oo. Pero yun nga, sabi mo, after, matagal ng panahon yun nag-freestyle battle kayo, rap battle, no? Parang yun lang inaasahan namin na parang sigurado kami magkakapera kami. Kasi parang sa buong Quezon City, parang ako yung nabansagan na yung ari ng freestyle ng Quezon City. Parang pwede pa ba magpasample niyan? Pwede naman. May beat ka ba dyan? Naku, parang may beat pa ba tayo dito? Parang malulungkot yung beat ko dito. Pampaiyak Oo, pampaiyak yung beat natin kasi dito Yan, pwede na ba yan? Wala na ka ibang beat Okay, kahit ano. Yan, game. Tungkol saan? Sige, sa buhay mo siguro. Ngayon lang ako makakaano ng magpi-freestyle Tapos may demo pa tayo dito. Nakakamiss to. Yan. Sa tagal ng panahon, ito kami ngayon. Nakasama ko ngayon si Papa Sundo doon. Nandito sa aking kanan at dito sa kaliwa. Mensahero to pa rin kami gumagawa ng mga makatalinhagang katagan na sa akin na para makita mo kung gaano kalapit ng mga narating sa buhay. To pa rin naman ng alay na sa akin. To pa rin naman patuloy umalalay ang nasa taas. Hindi niya ako pinabayaan. To pa rin naman kami dinala ko sa kalangitan at para malaman mo talagang maraming ng pagsubok ang pinagdaanan, pero maraming natutunan sa akin na para makita mo na kung gano'n kalupit ang mga dahilan. Ito pa rin naman ako, patuloy pa rin naman, hindi pa rin naman ako napag-iwanan sa akin na para malaman mo na kung gano'n katagal ang buhay. Ito pa rin naman ako sa Diyos ang laki nakaalala. Ang lupit nun! Literal na malupit. Yun, wala na akong dun, pero wala na talagang ensayo dun. Ang galing! Ngayon lang nakarinig ng parang, literal na on the spot to. Hindi namin napag-usapan to. 22 years. Last battle ko. 22 years. So, ibig sabihin, mas malupit pa noon. Noon kasi consistent yung kasi lagi ka talagang... Kahit naglalakad lang ako, maraming nga nagagalit sa akin. Ang ingay mo. Ano bang
ginagawa mo, sasalita ka mag-isa. Nag-i-spit talaga ng mga panahon na yun. Parang kung ano Ang makita galing. ko, ganun. Ang Parang, galing, no? Ngayon, parang di ko alam. Pero sabi nga nung pag mabibigyan ako ng spot, ba't hindi? Oo Diba? naman. So pwede pa rin. Kumbaga, Yun nga, kalabaw lang daw ang tumatanda. anong pangalan ng grupo nyo nun? So, mensaheros kami nun. So, kasama ko dito si OG Trixman. Pero 6 kami dati. Si Darwin, si Leonard, si Kanoy, si Eric. Pero ngayon, 2 na lang kami. Ako at saka si OG Trixman. Ang lupit. First time ko makarinig ng ganong. Ngayon lang may pinag-usapan literal. Pati ako na-amaze. Siguro ang lamang ko lang dati, kasi yung flow ng freestyle dati, isa lang eh. Pero ako kasi iba-iba ko kaya yung mong flow. Na-switch ko sa different iba-ibang style, flow. ganyan. Oo. Kung Pero ibang yung flow. beat isa lang, pero yung flow na iba-iba. Narinig ko katulad kanina, biglang bumilis. Dadabada. Ang lupit. Parang ganun. Tapos medyo parang advance. Parang ganun. Paano yun pag nagbabattle kayo, bibigyan lang kayo ng isang Parang, Halimbawa, paano mo... kasi freestyle yan. Bibigyan ka lang, ito, bunutin tong, yung kanta na to. Parang kasi yan eh. Paano mo Yung topic nyo. dudurugin yung entablado. Parang ganun. Oh. Paangasan ng nun. Tapos yun, titirahin ka ng kabattle mo. Minsan Parang flip-top battle din to. pero freestyle talaga. Walang bawal yung written format. Ganun? Parang on the spot. Pag mga ganyan, syempre, kailangan mabilis yung utak mo, magtutugma talaga yung di ba? Rhyming. Galing Tapos yung nun. atake mo. Depende sa topic din kung paano mo lalaroin. Kasi ngayon may ganyan ngayon, yung spit your bars, no? Pero sa spit your bars kasi, pwede yung pyesa mo ready na. Pero yung beat random pa rin, ibibigay nila sa'yo. Ang matindi pa doon nung araw, minsan human beatbox, minsan depende. Wala talagang, walang beat, no? Tapos kung ano lang masalang na beat yan, parang ganun. Kailangan ready ka. Galing eh. Binigay ko sa kanyang beat na ganun. May flow na mabagal, may flow. Ang advantage ko nun, sinasalang ko lahat ng beat niya, inuubos ko talaga. Halimbawa, kahit sa lang, alam mong inaano ko lang nun yung parang mga multiplex lang na tape yung mga ganun, yung mga -1. Yun, kahit doon paano ka natuto mag-rap? Anong inspiration mo dyan? Bakit mo pinasok din yan? Dati kasi, parang napunta ako sa hip-hop yung nagsasayaw ako, di ba? Yes. Tapos may pinsan ako na, yun nga, siya naman nagra-rap. Yun man, kagrupo siya ni Abaddon dati, si Ratsky. Tapos dinala niya ako doon, sama ka para makita mo to. Ganto. Parehas naman kami, mga pamilya namin, mga mahilig sa music. Mga musician din talaga. Tapos napanood ko, sabi parang ganda nito. Tapos siya naman, magaling din siya mag-freestyle. So, ang nangyari, sabi ko, paano ba yan? Ganto yan eh, dapat ganto, 4-4, ganyan. Tapos sabay, sabi ko, sige, pag may rap contest sa amin. Ito na ngayon, nagkaroon ng rap contest. Unang sali ko, yung magaling pala yung kalaban ko. First time na sali ko. Nabinyagan agad. Talo kong freestyle. Sabi ko. Pero una pa lang kasi. Pero nung pag ako natalo, hindi ko yung titigilan, hindi ko rin yung natatalo. Unang labang ko talo. Yun na, nagsimula na. Kahit saan na nagsasalita na ako. Ganito lang ako ng headset. Yung, alam mo yung Walkman pa na. Tapos play ka ng beat mo doon. Tapos sabi ng nanay, ano ko ba? Kanina pa kita nakausap. Salita ka ng salita mag-isa. Yung nagagalit na sila sa akin. Hindi, nagpa-practice lang ako. Pinapractice mo, magkakapera ka ba dyan? Yun yung question. Syempre, wala pa naman pera siguro niyan that time na kinikita ka sa rap di ba? Tapos, hindi pa kami mag-asawa nun. Lumabang kami. Pangalawang laban, nakalabang ko na. Champion yun, hindi pa siya natalo. Pangalawang laban, sabi ko, yari ka sa akin. Pinaghandaan na kita. Tinalo ko ngayon. Yun nga, shoutout kay Waki J. Ribas. Yun. Waki J. Ribas. Saan yan ginanap yung battle na yan? Sa Batasan? Sa Batasan pa lang nun eh. Hindi pa kami lumalabas ng... Doon pa lang sa area ng Batasan. May mga ganun pala sa Batasan, no? Tapos tinalo ko na siya. Sunod na laban namin, Montalban, tinalo ko ulit. Sunod Marikina, tinalo ko ulit. Tapos nung dito na sa Mother Ignacia, sabi niya, kampi na lang tayo. Sabi niya, hati na lang tayo sa prize. Wala namang nanalo sa atin dito eh. Sabi ko, sige, okay lang.
Yun, naging magkaibigan naman kami. Kada rap contest yun. Oh, alam mo na, dating gawi. Oo. Kampi kami. Paano kasi, yun? Pag nanalo, hindi alam ng mga na paghahatian nyo, ganun? sabi, pag uwi na lang, doon na lang. Abutan. Ibang lugar naman yun. So, sinistema nyo yung lugar. Kumbaga, alam nyo rin yung mga kalaban doon, hindi rin kaya pumalag, ganun. Tapos parang doon nagsimula kami, Diamond, Talban, ibang lugar na. Tapos dumating yung time, yun na yun, nagkasawa na kami. May mga tiga-probinsya, hindi ko alam, Bulacan, tapos mga tiga-Ilocos, pumupunta doon sa amin, tapos hinahanap ako, bakit? Gusto daw ako makalabang freestyle. Sabi ko, wala naman stage dito, wala naman contest. Hindi, dito lang, sa lamesa lang. Baka bote-bote lang. Hinahamon ka na rin. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi ko, kasi balita ko, magaling ka daw, ganyan. Di pinagbibigyan ko naman. Tapos hanggang sa, yun na, hanggang nakilala na kami, puro kahit saan na kami dumadayo. Ayaw na ako pasalihin ng freestyle battle. Lagi na pinoprotesta. Huwag na yan, lagi na lang yun. Ganun. So autoban ka na sa ibang mga labanan ng freestyle battle. Pero yung time namin, wala pang wala pang cellphone, parang Motorola pa lang uso nun . So wala pang resources masyado nun, di katulad ng mga panahon ngayon. Ang inaano ko lang nun, saan ba tayo naisip ko nga nun, yung sa tita ko nga na ages na. Oo. Magkano recording din sa Alpha Records? Mahal dyan. Huwag ka dyan mag-record. So naghahanap ka ng recording studio? Kasi parang dami na natin kanta. Puro lang kami sa tape, nire-record namin yung cassette. Bina-record namin. Tapos pag natapos na ubos yun, babalik ta rin lang uli. Side B, ganun naman. Parang doon lang umiikot yung namin. Sabi ko, hindi tayo mapapakinggan ito. Kumbaga sa inyo lang din yun . Tapos dumating yung time na yun nga. Nagkaroon na kami ng mga love life. Doon na nag-stop na yung namin. Parang, hindi na kayo kakanta. May time nga yung huling kanta namin, parang, JS Prom yata yun. 4th year sila. Nakabarong yung mga, namin, yung mga sumusuporta sa amin, galing JS pa. Nakadress pa iba. Sabi ko, saan kayo galing? Hindi, manonood kami, may labang kayo. Gano'n kasuportado kayo. Naka-JS. Nung nakaporma pa silang pan-JS. Tapos yun, yung mga, ayun din, mga friend din namin kasi na yun mga yun . Yun yung mga classmate nila ng sumusuporta rin sa amin. So ganun kay intact yung... Tapos yun, parang yun nga, na nagkataon, doon na nga ng mga pamilya. Nawala na. Kumbaga, parang nawala, hindi nyo na naituloy yung Andun pa rin yung parang tambayan, pero parang hindi na ganun. Hindi na katulad dati. Uso na yung sunduan ng asawa nun . Hindi na kami Hindi na pwede kayo lang magdedesisyon na kung anytime na gusto nyo pumunta dito o umalis. Ganun. Tapos, yun na. Balik na tayo dun sa kwento namin na nagkapamilya kami. Yun na. Tapos yun nga, pinilit kaming magbukod para matuto daw. Yun nga. So kayo, sinabihan kayo ng mga magulang nyo na magbukod. O kasi di ba usually pag ganyan na nabuntis mo, it's either kukunin muna ng doon muna kayo sa pamilya ng babae o ng lalaki, di ba? Oo. So kayo, pinagbukod agad kayo? Hindi naman, pero mga ilang lang. Tinuruan na rin kayo? Nagbukod kami, tapos nagbigay naman yung father ni Mrs. ng parang lote. Okay. So doon kayo magtatayo? Nagtayo kami, parang malaki pa nga ito . Talaga? Literal na barong-barong. Sabi mo pinagtagpi-tagpi. Pagpasok mo ba, ay kaman na. Yun na yun, agad. Tapos wala pang CR. Yung bintana namin, di ganun pa. Yung sinaunang panahon pa. Wala pang CR, no? Tapos yun. Doon mo na na-realize. Doon na yung dumating na yung pangalawa kong anak. Ko yung cleft palate. Na ito yung miss ko, masipag magtatawag sa agency . May ka na, interview. So, sabi ko, ba't mo ba ako pinapaalis? Di mo ba ako mahal? Sabi ko sa kanya nun. Hindi, kailangan natin kasi hindi sasapat yung kikitain mo dito. Kailangan natin maano yung anak mo. Kasi may pangailangan na talaga. Tapos, may offer na sa akin nun na parang nasa 18,020. Parang 20 years old pa lang ako nun. Hindi ko kinagat. Bakit di mo kinagat? Parang di pa ako ready. Tapos nung yun nga, nakita ko yung anak ko na may cleft palate. Anong taon yan? Yung 18,000-20,000 na yan? Parang yan Parang 2012, ganyan? 2002. 2002.
Malaki yung 20,000 nasa 2002. Malaki Pero pera ano yun. ako nun, parang office staff ako nun. Oo, 18 to 20,000. Malaki yung 20,000 nun. Oo. Tapos, 2002. 2000, mga ganun. Tapos noong 2008 na, yun na, nagkaanak na ako. Wala na. Wala nang ganun. Wala nang ganung Parang, lumit na yung Oo. may bibigay. tapos yun na, parang tumagal yung panahon. Yung sa agency, meron kaming parang kilala dun sa ibang bansa. Yung ninong namin sa kasal, yun, tinulungan ako na dito ka. Subukan mo dito sa agency ng kapatid ko. Tapos di pinuntahan ko naman. Tapos wala nang offer na ganun. Ito lang opening namin. Wala na yung amount na 20,000 or 18,000 na mga panahon na yun. Ito lang offer namin ay 137 reals lang. Magkano yun? Parang mga nasa 11 nga lang. Paano Anong pagkakasyahin din yun, no? Anong trabaho niyan? Karpintero to sa sa woodwork shop nila. Buti hindi ka sa disyerto doon pinadala. Uy, unang araw ko disyerto. Disyerto agad. Yun ang sinasabi ko. Ito na. Di tinanggap ko na. Sabi ko, sige na, okay na. Tapos sabi ng miss ko, okay lang ba yung sahod mo? Sabi ko, magagawa ng paraan yan, didiskarte na lang. Tapos yun, nakalis ako. Wala na kaming tinginan Pag ko na airport, kasi magkakaiyakan lang. Kasabay, parang nasa Siam yata kami, magkakasabay. Sabay-sabay kayong lumipad. Tinanong ko mga sahod din na pare-parehas tayo. Parang nabiktima tayo dito lahat. Tapos ang problema pa nun, may umiiyak kaming kasama. Kasi? Hindi niya daw kaya umalis. Ang kulit nga Di sabi ko, ilang taon na ba kayo? Ako yung pinakamata, 23. Okay. Ako nga, ilang taon pa lang, pero kailangan Ano yung contract nyo doon? Ilang taon? May contract ba yan? 2 years. 2 years? Tapos renew na lang. Hindi, ito na. Una ba naman kami dinala sa disyerto? Sabi ko, anong gagawin karpintero dito? Oo. Puro lupa to, puro buhangin. Saka napakainit sobra sigurado. Parang kabado kami. Baka kala nyo kung ano nang gagawin sa inyo. Mga kasama namin, Pakistan, mga nakakapa. Lalakas pa ng amoy. Sabi ko, patay tayo dito. Sabi ko, isa't isa na to. Paluan na ng baunan to. Pag may ginawa, wala kasing kasama Sa gitna nga yung disyerto Parang ang lalaking tao pa. Awa naman ng Diyos, wala naman. Tapos yun, dumiretso kami sa opisina. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi naman tayo designated para dun Hindi kinausap namin yung may camp boss na tinatawag. Na, bakit ganun? Karpintero kami. Anong pangako sa inyo talaga? Karpintero naman talaga. Pero hindi sa disyerto. Magulo kasi yung sistema ng mga camp boss din dun Depende sa kanila kung saan kayo i-deploy. Pero pag pinaliwanag mo naman sa mga pinaka-staff nila, maintindihan nila. Kala ko kasi ganun ganun. Tapos dinala kami sa wood workshop. Yun, puro makina. Hindi ako mahawak nun. Pero nakakabasa na ako ng plano nun. Ngayon, sabi ng mga Pilipino, huwag mong galingan. Busuin ka dito. So yung mga nauna, alam na nila. Pero matatanda na sila, parang mga 5 years na sila doon. Sabi ko, paano ko matututunan? Hindi pa nga ako nakakakot ng makina, di ba? Ito na. Kanya-kanyang table. Bigyan ako ng drawing ng foreman. Gawin mo yan. Ginawa ko ngayon. Ngayon, sabi nung, ba't mo ginagalingan? Humihi ka ng helper dyan. Ang sarap pala gamitin ito. Sabi ko, puro kasi tayo martilyo dito sa Pilipinas. Dito automated halos lahat. Pinipitik mo lang, binabaril mo lang ang mga pako. Ganda pa na din. May mga drill bit na magagandang klase. Parang na-enjoy ako during that day. Tapos sa mga susunod na araw, parang nalalaman ko yung, ganito pala gamitin to. May ganito pala. Explore mo. Punta ng dati, alam ko lang, lagarin, martilyo, pait, katam, ganun. Tapos sabi ko, okay naman pala Ngayon ang problema, yung misis ko, tawagan kami ng tawagan. Yan, sahod ko 937 lang. Yung load ko 1.5. Ano yung negative pa? Negative pa. Sabi ko hindi pwedeng ganito. Di hanap ako ng diskarte. Paano di-discarte niyan sa Saudi? Sabi ko kailangan natin ng cellphone o kaya laptop para, alam mo yung Yahoo Mail pa yan. Yahoo Messenger.
Para may video call na lang, hindi na magtawag-tawag. Webcam, no? Sakto, meron yung kasama namin, nagpapa-arkila siya. Arkila muna ako. Uy, dyan na lang ako para makatipid ako sa load. Pero ganun pa rin, nagra-run pa rin, parang kulang pa din. Tas, parang... Buti na ka-survive kasi syempre may pagkain ka dun. Hindi. Ang ginawa ng miss ko, nagtatrabaho din siya. Okay. Ano naman siya sa mga beauty products. Tapos, anong nangyari? Tumatakbo yung panahon. 4 na buwan na ako doon. Parang wala nangyayari. Parang wala naman ako na bibili dito sa pamilya ko na ano. Parang di pa rin sapat. Kulang pa rin. Tapos nababalitaan ko dun sa site na ginawan ko ng mga table. Meron dong QC manager naghanap ng marunong sa computer, sabi. Sabi ko, nag-apply kayo. Sabi ko, hindi nga kami natanggap eh. Sabi ko, pwede ba ako doon? Sabi ko, ang problema, sabi nga ng mga kasama ko, huwag mong galingan, di ba? Ayaw na akong pakawalan ng foreman. Ayaw ka nang palipatin. Sabi, hindi. Dito ka lang, hindi ka pwede mag-deliver. Dito ka lang. Sabi ko, hindi pwede. Mas malaki rin yung sahod kasi doon. Hindi, mas naisip ko na yun na Pilipino yun. Sabi ko, mas malaki yung chance na madagdagan yung sahod ko. Kailangan ko lang magpakitang gilas. Tsaka may alam ako sa computer, sabi ko. Ginawa ko, deliver na. Sabi ko sa kasama ko, takpan mo ako ng cabinet. Nakaiga ako sa truck ng gano'n. Tinakas ka gano'n? Tumakas ako kahit mainit. Makapunta lang ako dun sa manager na sinasabi na yan. Tapos nakapunta ako. Sabi ko, sir, kailangan daw na marunong sa computer. Sabi niya ba naman sa akin, ang dami din nag-apply, hindi naman marunong eh. Sabi ko, hindi, marunong po ako. Ito Pinoy ito, yung kausap mo. Marunong po ako, marunong ka kasi niya. Hindi. Pinakitaan ko, sabi ko, sige sir, ano ba gagawin? Type mo yan. Type ako, bilis mo mag-type Sabi ko, trabaho ko sa ano yan eh. Sabi ko, sa computer shop eh. Sabi ko, sabi pwede. Marunong ka ba mga documents ito? Sabi ko, marunong na ako yan, sir. Kasi nag-college nga kami, first year. Computer science. Comsci ka talaga. Okay. Tapos... Pero hindi mo natapos ng Comsci? Hindi. Napunta nga dun sa asawa ko eh. Ang kurso ko. Siya nag-Comsci bigla? Hindi, parehas kami Comsci. Okay. Pero napunta kami sa bahay. So doon kayo nagkakilala ni Mrs. kasi? Okay. Tapos yun, nangyari. Di, sabi, okay Sabi ko, boss, may problema. Kukunin mo na ba ako? Sabi niya. Pwede ka na. May problema tayo. Anong kakabago-bago mo lang? Hindi ako pinayagan. Tumakas lang ako eh. Sabi ko, kung gusto mo... Pinasok lang ako sa cabinet. Kung gusto mo ako makuha. Ikaw magsabi. Asikasuhin mo yung papel. Ano to? Magkaibang kumpanya? Parehas lang. Parehas lang. Parang lilipat lang ng department. Malaking kumpanya yung ano namin. Sabi niya, ano pangalan mo? Sige, ikama number mo. Sige, ako bahala. Sinabukasan, doon ako pumasok sa office. Hinahanap ako ng foreman. Sabi, hindi pwede yan. Ipapaano kita, re-reklamo kita kay campus. Sabi ko, may papel na ako. Hindi na ako pwede dyan. Sabi, ganun ba? Tapos yun, alam mo yung parang yung eagerness mo na mabago yung buhay. Yes, kasi hindi sapat talaga yung kita nun. Kahit na nasa Saudi na. Kahit OFW. Kahit mag-OT pa ako, parang wala pa rin. 14,000 lang. Hindi talaga sasapat. Tapos, ang challenge ko nun sa sarili ko. Ito na. Naka-step 1 na ako. Kailangan kong pakitaan tong boss ko. Ngayon, magulo yung files nila eh. Rumble. Sabi niya, basta Mike, ang gagawin mo lang dyan, kailangan mabilis natin mahanap yung mga kakailanganin na dokumento. Paano mo gagawin? Paano gagawin mo doon? Parang nakasegregate, nakapilter ng maayos. Diskartehan mo na lang. Sabi ko, sige. Sabi ko, hindi ba kayo nagna-number? Puro lang kayo ganito. Hindi. Nanumberan ko lahat. Kahit nag-run na ng parang nasa 6 months na nag-run yung project. Binalikan ko yung unang documents. Ninumberan ko lahat yun. Yung matagal yung pag-aayos eh. Tapos nung naayos ko na, naglalagay na ako kung anong ginagawa ko, naglalagay akong color coding, pag-approve, pag-reject, mga ganun mga documents nila eh. Mga inspection requests,
bago mag-proceed yung site sa, concrete pouring, mga ganun. Bago lahat ng discipline mag-start sa trabaho, ganun. So, ang ginawa ko, inayos ko lahat. Nung nanumberan ko na, pinagpo-photocopy ko. Tapos in-scan ko para nandun na lahat. Tapos hyperlink ko na lahat. Nandun sa number. Ngayon, eto na, nagra-run na. Ang nangyari, sabi ng boss ko, Mike, kailangan ko ng ganito. Tapos print ko sa kanya. Sabi niya, paano mo nakakakuha agad to? Sina-amaze yung boss mo kasi nagawa mo ng paraan na ano. Hindi ka pumunta sa file mo. Sabi ko, hindi na-scan ko na yan lahat. Okay na yan. Naka-hyperlink na yan. Parehas ba yan sa file? O, parehas yan. Tingnan mo. Pag ano, sabi mo, galing ah. Sabi niya, sige. Hanggang sa parang niyayabang niya na doon. Meron din document controller yung site eh. Ang problema, pag naghanap sila doon, naghahanap sa file. Hindi pa naka-hyperlink. Ako naka-scan na lahat. Ngayon, nag-meeting, bakit ang tagal ng bigay mo ng resulta ng inspection request dito sa ano? Ikaw yung head ng document controller. Ewan ko nga, sabi ng mga engineer, ba't kay Michael 3 seconds lang nakukuha na namin yung papel? Sabi ganun. Sabi, hindi yan totoo. Sabi, parang pinaglaban. Parang ano, kinukumpara ka kasi doon. Hindi yan kaya, parang ganun. Ang problema, dapat yung mga site engineer doon eh. Kasi yung quality control sa akin yun eh, sa kanya yung site. Hindi niya nabibigyan agad. Parang puro Petex din siya. Bali, Indian national naman siya. Okay. Parang labanan ng bansa to eh, doon. Parang ganun. Tapos nagkaroon ng problema. Parang di talaga kami, parang inaano niya na ako, parang pinipersonal niya na ako. Kasi naiinis na, nayayabangan na siguro sa'yo. Sabi ko, hindi nung, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko, ganun. Tapos, parang ang bilis na, 2 years na ako nun. Umuwi ako, sabi nung boss ko, babalik ka pa. Kung dadagdagan mo ako, boss, babalik ako. So, nagsabi ka na? Sige, balik ka. Kung bahala, pagbalik ko, naging parang, from 11, naging parang 18. Basic. Tapos, parang ang daming challenges din na nung pinagdaanan. Nung bumalik ako, eto na naman, nagkaroon naman, iba-ibang lahi na. Kasi, nakatayo na, foundation. Pagalingan na ng mga, yung parang kahit hindi naman sila yung gumawa, parang kanya-kanyang claim na, ako yan, ganun. Pero alam ko lahat ng istorya, hindi naman sila. Tapos kanya-kanyang claim na. Subukan na kami. Kaya babantay ako ng buhos. Babantay ako ng buhos nun. Sabi ko, ba't ako magbabantay? Document lang ako. Wala na tayong magagawa. Matatanda na yung mga engineer mo dyan. Kailangan talagang inaral ko lahat. Bakal, konkreto, lupa. Ultimo yung mga furniture finishing. Simula hukay hanggang matapos kami sa site. Pinag-aralan mo na talaga. Tapos dumating yung time, parang yung consultant na parang na sila eh, parang wala nang tiwala sa mga QC. QC engineer natin, Pilipino. Hindi, ninaman ngayon ng, parang yung consultant kasi nagyayabang, pero mga Indian din sila eh. Parang niyayabangan yung mga Pilipino. Kami yung mga Pilipino doon, solid QC. Puro Pilipino. Sabi, hindi yan. Kailangan makuha natin loob niyan. Ganun yung labanan. Paano makukuha? Basta. Ngayon meron kaming parang laging palpak yung buhos. Laging gumuguho yung buhos. Egyptian yung engineer. Sabi nung Pilipinong engineer. Sabi niya, sir, sige. Ako magkaano niyan. Ngayon, pag gumuho yan, paalisin mo ako dito. Pinoy eh. Nagyabang talaga. Nagyabangan talaga sila. Di sigurado ko pa sinasabi mo. Madadamay pa ako sa'yo. Di, sige, lakad mo yung papel niyan. Ako bahala. Doktorin mo yung papel niyan. Pinapa-perjuring niya lahat ng pirma. Sabi ko, madadali ako dito. Hindi, ako bahala dyan. Hindi talaga inaproba ng consultant pero pinabuhusan niya. Pinabukasan, di gumuho. Hindi gumuho, di ba? Yung Amerikano kasi, pinilit niya, gumuho. Nung Pinoy na nagpabuhos, hindi. Hindi talaga. Di matibay talaga. Sabi ng consultant,
Okay, naniniwala na ako sa inyo. Pero yung consultant kasi ano rin eh. Parang hugas kamay din siya eh. Kahit tama na ayaw niya aprobahan. Ngayon, tinapatan siya ng Pinoy na pag gumuho yan, magre-resign ako. Doon nag-stand out yung ano ng Pilipino na yung mga Pilipino may ano pala to. Madiskarte talaga. May alam. May alam talaga to. Ano na. Tapos hanggang sa nagrara na yung mga project, nagdadalawa na yung project, di naka-1 taon na naman ako. Dagdagan naman ako ng parang nasa 28 na. Hanggang umabot ako ng ano eh. Dahil doon sa nakalaban naman namin yung consultant. Parang kami sinisisi, delay na daw yung project. Eh may ginawa ko na hindi nila alam. Yung stamp. Okay. Nagpapareceive ako. Yung stamp na yun, parang ako lang nagpagawa eh. Pero sariling stamp mo. may perma sinatas date. Nung tinignan ko yung system nila, dapat within 24 hours makabalik yung papel sa amin. Anong nangyari? Bumabalik 3 weeks ago. Tagal. Litong-lito na yung mga, pati may-ari ng company. Sabi, anong gagawin natin? Delay daw, hindi daw tayo babayaran. Parang $1 million yung sinasabi nila. Hindi tayo makakasingil. Ang project kasi namin, $2.8 billion. Ano yung ginagawa niyo? Business Park Granada Center. Tapos, yung katabi nun, ginawa rin namin, Hilton Hotel. Tapos yun. Sabi, paano natin? Wala na silang, parang hopeless na sila. Pinatawag ako ngayon ng boss ko, yung QC. Mike, paano natin babalik na rin yung kaso na ito? Sabi ko, ano ba nangyari? Delay daw tayo 6 months. Ganito. Ito yung system nyo. Tinignan ko, ito pala sir eh. Marami akong ganito, panlaban dito. Kaya mong kunin yan? Sabi ko, kain muna kami. Sama ko yung mga tao ko para pag-utihin ko. Sabi, sige, uti kayo, sinundo kami. Sabi, utihin nyo yan ha. Sabi nung project director, Michael, make it sure ha. Sabi niya, ang kalaban natin, consultant. Sabi ko, wala pong problema. Pati yung may-ari, andun nakaka-pressure kasi kasama rin. Kasama yung may-ari, tapos anak ng may-ari. Sabi ko parang sa atin. Ibig sabihin malala na yung sitwasyon. Parang sa atin na lang to umaasa. Isipin mo yun, yung bata lang ako, tapos sila mga professional talaga. Dinilabas ko lahat ng papel, niskan ko, nilagyan ko pa ng report, naka-bar chart pa lahat yun. Lumalabas na ang delay galing sa kanila kasi doon pa lang sa system na 24 hours, dapat yung papel bumabalik na sa amin para kung may for rectification, magagawa agad for the next 24 hours. Hindi nangyari. Ngayon, sabi nung pinaliwanag ko sa kanila, pati may-ari na intindihan. Sabi niya, huwag ka na pumasok bukas, pati yung team mo. Kahit di kayo pumasok, bayad yun. Sabi ko, hindi, papasok pa rin po kami. Pagdating namin, mga 10 o'clock na kami nakapasok eh. Ang pasok namin 7. Nagpapalakpakan na sila. Oh. You did a great job, Michael. Tapos yung time na yun, parang yung anak ko na dengue naman. Parang nautangan ko lahat ng boss ko dun eh. So kasi talagang papasalamat sila dun sa nagawa mo. Nabaliktad ko yung kaso. Tapos tuwan-tuwa sila noon. Parang iniisip nila, iniisip na alis ako. Hindi. Sabi ko may sakit yung anak ko. Ganyan. Ganun. Magkano kailangan mo? Ganyan. Hanggang sa natulungan naman nila ako. Pati yung pangalawa kong anak na operahan na rin. Talaga? Tapos sabay sabi ko, okay na ako dito. Ang problema, may offer letter dumating sa akin galing Qatar. Parang ang sahod ko pa lang nun sa Saudi, parang nasa 35 na ako nun. Tapos ang offer sa akin sa kabila, 60. Times 2. Sabi ko, di nilapit ko agad sa may-ari, tsaka sa project director, tsaka sa boss ko. Sabi ko, sir, mas maganda. Nilapag mo yung letter. Kitain ko din sa ginano ng may-ari. Kaliwala eh. Yung kaliwala. Ginusot na ganun tinapon. Baliwala daw yun. Sabi ko, anong gagawin ko, sir? Mas malaki offer niyan. Maghintay ka. Magbakasyon ka muna. Sabi ko, bakasyon ko sa December. Sabi, basta maghintay ka, akong bahala sa'yo. Parang napalapit na ako sa may-ari kasi. Ganun. Tapos sabay sabi ko, sige po. Hintayin mo yung August. Kinausap ako nung parang general manager. Sabi niya, ayun, napag-utusan ako nung may-ari. Ngayon, bawal ito makalabas sa iba.
ikaw lang bibigyan ng increase na 100, parang 100+% sa loob lang ng isang taon. Ganun. 70,000 na halos. Ganun. Sabi ko, paano mabibigay yun? August, bibigay yung kalahati. Palaktawin mo naman ng January. January na yung kasunod. Magbakasyon ka muna. Tapos pagbalik ko. Hanggang nagkaroon na ako ng mga parang umabot ako lahat ng total ng 8,000 real eh. Oo. Magkano 8,000? Nasa 100 na mga ganun. Yung sahod mo? 100,000 na? Sa loob ng parang 5 years. Ano nang position mo that time? Ano na ako, senior document controller. Oh. Para pang kalahatan na. Ako na yung may hawak. Tapos yung anak niya, nung mayari, pinapa-train na sa akin para matuto daw kasi habang nag-aaral. Para alam na. Oo. Ang maganda lang doon, parang, alam mo yun, kahit bata ako, parang, naniwala sila sa'yo. yung eagerness mong mabago yung mo, talagang, Nakita rin nila. Ikaw, napakita mo rin. kasi yung gusto ko rin, yung ma-aim ko din yung, tulad yun yung anak ko, mapaoperahan, tapos yung isa na dengue pa. Alam mo, kahit mahirap, di ba yung first year, second year, nagraran, walang nangyayari. Pero 11,000 sahod. Pero sa loob ng 5 taon, pali ang asawa ko noon nasa 26 years old, nagkaroon na kami ng bahay. Galing. 23 ako umalis, parang 28 years old ako. Nakapundar kami ng bahay. Tapos yun, parang... From dating tagpi-tagping bahay, nakapagpatayo kayo ng bahay. Oo, pero sa Batasan area pa rin ba to? Oo, andun pa rin. Galing. Tapos, ang nangyari, di bumalik ako, sayang. Nagkaroon ng parang problema yung Saudization yung tinatawag. Namatay yung hari, di ba? Oo. Nagpalit ng parang sa government na kailangan Saudi national na yung magtatrabaho. Ganun. Magtatrabaho Saudi national. Una, nakakomply kami 20% at least Saudi national sa isang company. Ngayon nakakomply kami, di okay na. Ginawa nga yung 50%. Di patay. Daming tatamaan. Nakakomply pa rin kami pero nung ginawan 70%, sabi nung may-ari tsaka nung anak sa akin, mag-loan ka na. Sabi ko, bakit? Magpapail ng bankruptcy si daddy. Sabi ko, bakit? Kasi 70% na yung Saudi national. Ganun na pala yung rules doon. Depende sa company. Kung malaki yung company mo. Ngayon sabi niya, mag-loan ka na. Isagad mo na. Sabi ko, bakit ba? Pero at least binigyan ka pa rin warning. Ganun ka nakakalapit sa sa pamilya nung paano ako makakalis dito kung mag-loan? Basta mag-loan ka na, may insurance yan. Sabi niya, lahat kami Pilipino nag-loan. Ganun ka dikit sa amin yung anak ng may-ari. Ngayon, nag-loan kami. Nag-file ng bankruptcy. Nagpalit din silang pangalan. Nagbawas talaga sila ng tao. Nag-start sila sa simula. Bumalik ulit from the scratch. So, yung niloan nyo nun, ano yun? Million? Mga ganun. Talaga? Yung naloan nyo nun? Tapos inuwi mo na sa Pilipinas? Hindi, ayun nga yung yun nga yung pinagawa namin ng bahay, yung mga lahat ng namin. Galing. Kasi sumagot na insurance na. Kasi parang nag-file na ng bankruptcy yung company. Bali, hindi na kami siningil dun sa immigration. Hindi na. Parang kasi nabankrupt yung company. Bali insurance ang company yung magbabayad. Okay naman. Tapos, kanya-kanya na kaming nun eh. Ang iba, nag-apply sa iba. Pero yung grabe yung sama namin nun, yung Latco Boys, yun nga sa mga makakanood nito. Latco Boys, yung solid na Filipino engineer dyan sa Saudi Arabia. Shout out po sa mga OFW in Saudi Arabia, na mga OFW dyan, no? Ayun, tapos, ang nangyari, kanya-kanya na kami biyahe. Pero hanggang ngayon, may mga communication pa rin. Saan po to? Saan sa Saudi po ulit to? Sa Riyadh. Sa Riyadh mismo. Yung papa ko rin nag-Saudi, sa Riyadh din po. Bali, dun talaga yung parang 7 years kaming, para kami nakakulong. Wala talagang walang happiness. Talagang trabaho. Parang dun ko ginugol yung time ko sa trabaho. Wala rin yung rap scene. Nawala. Pero dun din yung time na nagko-contact na si Coursebox nun eh. Nakapag-usap na kayo ni Coursebox. Pengi ako ng beat.
Ganun. Tapos yun, nagbibigay siya sa akin ng beat. So dun sa Saudi, kahit pa paano nagsusulat-sulat ka pa rin. Yun nga yung kanta ko na kinanta ko ngayon sa kanya na 2011 pa nga yun. Nasulat. Oh. Tapos ngayon, binubuo nyo ni Girls Box ngayon. Ngayon ko lang nakanta. Ganong katagal. Tagal na, no? At sa Saudi pa yan gawa. Tapos, dito na, kanya-kanya na, uwi. Trabaho ako dito sa Pilipinas. Parang 2 years sa Valenzuela. Wala nangyari. Ang trabaho ka rin sa Valenzuela. Wala rin nangyari. Tapos, sunod, Muntinlupa. Doon ko nakasama yung mga kasama ko nga na yung nagbuo nga ng company. Yun na. So doon na dumugtong yung istorya na magtatayo kayo ng company, kaso nagkaroon ng isahan. So ngayon nag-iwa-iwalay na kayo. Wala tapos, na. Doon na kayo nag-usap ni misis mo na itayo na to, yung negosyo nyo. Ngayon, yun na yung GCS Woodworks, no? So ito na yun yung tumutuloy ngayon na 6 years na. 6 years na talaga siya ngayon, no? So from na OFW, rapper, OFW na may, alam mo yun, parang yung bahay nun. Simpleng karpentero lang. Simpleng karpentero. No? Na yan rin. Yun, parang dahil din doon, salamat din sa kanila kasi kundi dahil sa kanila, hindi kami mapupunta rito. Totoo. Pero kung titignan mo yung pattern, no? Tignan mo from very start sa lolo, sa mga tatay tsuhin ko, mga karpentero. Tapos, sunod, napunta tayo sa, nasasama nga ako ng father ko sa pagkakarpentry. Tapos napunta naman ako, OFW, construction pa din. Pero doon, parang management skills naman. Then nagtrabaho ko sa mga, dito sa Pilipinas, yun nga. Ganun din. Na-open ka naman na parang, paano na magnegosyo rin ng gantong Hindi pa, pero parang muna, parang sa supervision na muna ng mga tao. Then pagdating ko dito sa may Muntinlupa, naging procurement head naman ako. Okay. Yun, bali, doon na nag-start na parang, may pera pala sa ganito, may pera pala sa ganyan. Hindi ko alam kung ba't ganun Ba't yung mga kasama ko, parang bigla na lang silang umalis. Pero sila yung nag-plan nun Pero salamat pa rin sa kanila kasi nadala nila kami dito. Yun nangyari pala lahat. It's a preparation para sa inyo. Kahit sobrang hindi okay yung nangyari doon. Talagang napunta kami rito. Tapos nag-start kami. Yun nga kasi naging sa supervision napunta ka. So, kung paano mo i-handle yung tao. Kasi ikaw dati tao ka din nagre-reklamo din ako dati pag alam mo kung paano sila pakisamahan. So, doon ako ngayon napaisip, paano kaya ito ngayon? Ngayon, siyempre, nagre-reklamo ako kasi alam ko na yung ginagawa ko Ngayon, ang ginawa namin mag-asawa, may mga pinsan siya na 18 pa lang, mga ganun, tambay lang. So, kinuha nyo. Sabi ko, mas maganda kunin natin mga bata. Ito na, dito niyan sa company nyo, sa GCS na. At saka gusto ko yung standards ng gawa natin, same lang, uniform na. So, tayo magtuturo. So, sa atin sila matututo. Sa atin sila parang may utang na loob. From the root talaga, yun yung sinasabi natin. Sa atin sila may utang na loob. Sa atin sila gagaya. Sa atin yung... Galing, tama yun. Yung standards ng gawa natin, parehas sa kanila. Kumbaga, talagang angkla dun sa root, dun sa lupa talaga. Which is kayo yung lupa, tumubo yung roots nila, nakakapit talaga sa inyo. So ngayon, eto na sila. Magagaling na. 6 years na. Tingnan mo. Tulad ngayon, nandito tayo. Nagtatrabaho sila. So kaya na nilang gumalaw doon. Kaya na nila lahat. At ang lupit, sabi nyo nga, may mga ilang artista na nagpapagawa sa Pero marami pa rin challenges bago kami makarating dito. Totoo. Bali yun nga. Hindi naman perfect lahat Tama naman. Lalo sa pagnenegosyo, lalo sa paggawa ng ganyan. Kasi nagdi-deal kayo sa alat ng iba't ibang tao, iba't ibang di ba, estado ng buhay, iba't ibang ugali rin ng mga tao. So, bali, unang umano sa amin nun, una yun nga, yung mga kasama. Tapos sunod yung utang. So, kung paano kami nakasurvive sa utang, kasama namin, syempre, nag-Bombay kami Talaga, umabot sa puntong nag-Bombay pa ka. 3 Bombay. So, ibig sabihin, yung galing kang Saudi, dinadala mo nun, halos naubos din dahil nga dun sa nangyari yun. Ubos din talaga.
Tapos abono ka pa. May utang ka pa. So nag-start kami talaga negative pa. So inaasahan lang namin talaga yung skills namin, yung knowledge namin sa trabaho na yun. Na magagawa namin ng tama. Basta meron lang down payment, kahit walang puhunan, basta may down payment, basta ingatan mo yung pinaghirapan ng mga client yung pera nila. Tama. Yun lang naman yun. Yun eh. Kasi saka later on, sa ganyan negosyo, di ba, pag nagustuhan nila yung gawa mo, ulit yan. I-repair ka pa. Oo, yan na. Puputok na yung mga sino gumawa dyan? Ito. Doon na, kumakalat na yung ganun. Tapos ngayon, anong nangyari? Yun nga, nag-start kami dun sa mga tao. Then naging okay na. Tapos ngayon, magagaling na sila. Ngayon, tumatagal kami nagra-run, nakikilala. May mga celebrity na nga. Mga celebrity pang Pero meron din time kami na parang challenge na naman yung sa client. Bawa, ewan ko bakit ganun yun eh. Parang okay na lahat. Tapos parang gusto niya palitan ng kulay yung room na to. Sabi ko, mag-additional tayo dyan. Hindi pa naman tapos eh. Ayaw na talaga. Hindi kami naman nagpalit. Ang problema, hindi nagbayad. Hindi, ito na. Iyak yung miss ko nun. Parang tinodo niya yung puso niya kasi dito sa But sa mga tao, iniiyakan niya talaga yung business namin. Ngayon, dumating kami sa time na parang struggle na naman. Down talaga. So, ibig sabihin, yung project na yun, malaki-laki rin yung nilabas nyo talaga. Tapos hindi kayo binayaran totally. Parang binayad dyan ng down payment. Tapos more dun pa sa down payment yung ginastos nyo. Kasi ito na nangyari. Parang yung after namin mabayaran yung mga utang, kasi ang inuuna namin yung utang. Parang siguro 2 taon namin nabayaran. Tapos sunod naman namin yung mga gamit. Magkano inabot yung utang nyo ulit dyan? Parang 680. Malaki-laki rin, no? Parang sunod yung mga gamit. Ang problema naman, after ng mga gamit, nagka-problema kami sa client. Ngayon, hindi kami nabayaran. Tapos parang wala na kami pagkukunan. Sabi ko, ganun lang yun. Sabi nung 2 tatay namin, ano lang yan, church experience lang yan. Makakabangon tayo, ganyan. Wala na talagang supportang galing sa, kahit sa mga kamag-anak namin, mag-abroad ka na lang uli. Pinapabalik ka na ulit sa ibang bansa. Stop nyo na yan, hindi nyo na kaya. Parang ganun. Sabi namin. Hanggat may naniniwala sa atin, yun nga yung 2 tatay namin. Church experience nga lang yan eh. Lapit Bang kami suporta ng magulang pa rin talaga. Pero may mga kaanak din kami na wala talaga eh. Hindi talaga, kahit ID lang sana, makakairam na kami. Hindi talaga pinairam. Pero yung 2 tatay nga namin, yun, okay, church experience na nga, tuloy laban, nandiyan pa yung jeep ko, sabi niya, ganun. Galing, fighting spirit din ni daddy niya. Tapos, dito na. Lumapit kami sa may tao kami na may ng lending. Parang 30,000 lang magra-run na to. Dilapit kami, 30,000. Sabi, sige. Alam mo yun, parang patigasan lang din ang mukha eh. Kahit nakita nung kapitbahay namin na mga tao sa amin na, wala yan. Babaksak na yan, ang utang na naman, ganun. Sa Bombay, ganun. Sige, okay lang. Ang dito, huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Kasi hindi naman sila nakakatulong. Hindi naman sila magpapakain sa inyo, bubuhay sa inyo. So yung kapitbahay mo talaga, hindi mo pwedeng asahan yan o pakinggan yung mga yan. Parang gano'n na, parang mga marites. wala, hindi pa rin makakaahon. Gano'n. Sabi ko, hindi. Sabi ko, laban pa rin yan. Doon, 3 Bombay na yan. No? Kada sahod, re-renew kami. Gano'n na yung naging sistema eh. Hanggang makaahon kami na wala na yung 3 Bombay, na wala na. So bounce na ulit. Tapos, ang problema naman dumating, yung bagyong Ulysses. Okay. Dilaw na lang yung gawaan namin eh. Tinangay. Lona, tapos yung worth 200,000 na cabinet, basala. Oh my goodness. Hindi na naman. Sabi ko, gano'n naman lagi. Sabi ko, pag challenges yan, lagi may aral lang na pupulutin tayo. Itapon mo yung negative. Basta yung aral lagi na binibigay sa atin, yun lang pupulutin natin. Kasi hindi na yun mauulit pag alam mo na eh. Ngayon, every time na may problema, may kapalit naman yan na Tama. May blessing din na paparating.
Pag minsan may mga kinakaharap tayo na, kumbaga, take it a challenge din, di ba? And syempre, experience din. Meron yung time pag may problema, nagti-thank you na ako eh. Kasi, ibig sabihin, may paparating na blessing. Kasi tiwala na ako eh. Hindi naman tayo iwan yun sa air eh. Tama. Hindi ka naman dadalin sa, yun nga yung sinasabi, di ba? Na hindi ka naman dadalin sa lugar na yan kung nasaan ka man ngayon. Kung walang plano para sa'yo. Diba? Oo. Tapos yun, nagtuloy-tuloy pa rin. Tapos nag-pandemic nga. Yung pandemic yung matindi. Puro gulat kami, sabi namin, talagang pina-stop din kami. Gumawa. Bawal gumawa. Pandemic. Bay sabi ko, ganun ba? Pero may mga client kami. Ginawa ko, ako gagawa. Yun naman yung kahalagaan naman sa papasokin mo naman negosyo na marunong ka rin ng... Ikaw mismo. Alam mo yung hindi ka makikengkoy ng mga ibang na... Alam mo yung pasikot-sikot. Kahit hindi na ikaw yung gumagawa, alam mo. Importante yun sa negosyo. Meron nga kaming napasukan na parang subcon kami. Sabi, hindi yan maayos. Sabi sa akin. Hindi yan maayos kahit sino pang pagawin mo dyan. Sabi ko sa mga bata ko, tabi ka dyan. Sabi ko, ba't hindi maayos? Hindi maayos. Kahit sinong karpintero, hindi kaya. Sabi ko, pera mga ako ng drill. Ako gagawa dyan. Pinakita ko sa kanya, ano ngayon? Sabi niya, ganun pala yun. Sabi niya. Kasi minsan, lalo sa isang negosyo, no? Minsan yung mga tao na bigla nilang pumasok sa negosyo mo na hindi naman alam yung background or history mo. No? Pero mas maganda pala yung ganun. Oo. Kasi hindi naman kami yung tipong mga bossy type na. Nakakasama pa rin. Kasi yun nga, minsan sasabihin ng tao mo na ano ba to, ang hirap-hirap. Hindi nila alam na experience mo rin pala lahat ng yun. Mas matindi pa. Mas matindi pa. No? Kaya hindi rin, pag sinabi nilang ganito, di mo pwede sabihin sa akin yan dahil alam ko yan. Di ba? Tsaka mahalaga kasi para hindi ka rin maluloko. Halimbawa, kailangan natin ganito eh. Para saan to? Hindi kasi ganito ganyan. Siyempre, hindi natin masabi. Minsan nga, kung sino pa yung parang malapit sa'yo, yung pa yung gagawa ng kalokohan, di ba? Hindi mo lalo sa negosyo, di ba? Kaya nga sabi nila, hindi ka rin pwedeng sobrang ma-attach sa mga tao mo. Oo. Di ba? Kaya nga yun din yung ginagawa namin. Parang hindi na. Dati nakikijoin kami. Ngayon, may medyo dumidistansya kasi. Lalo pag nagsisimula ka sa negosyo, syempre, gusto mo pamilya naman talaga. Which is, gano'n naman talaga. Kaya lang, dadating sa point na may boundary rin talaga. Oo. Kasi galing din kami dun eh. Diba? Baka alam namin yung damdamin ng empleyado. Pero pag dumating ka sa point na nito, parang kaya pala yung mga boss namin ganito kasi may mga ngayon naiintindihan mo na rin. Naiintindihan na rin namin. Ganun pala minsan, nakaka-stress pala. Lalo pag-handle ng tao sa negosyo. Dahil may iba-ibang ugali. Diba? May iba-ibang... Ayan, yung misis ko, ang niyan, makakalaban nila pag mga ugali. Ayan, totoo yan. Lalo na ang mga babae, syempre. Kasi sila eh. Sila talaga pumipit-pit pag mga ganyan. Pero more on issue naman sa family nila, mga natutulungan din naman namin sila. Like nakapagbigay kayo ng payo. Part naman yan talaga. Lahat naman ng tao. Kumbaga, nagkakaintindihan kayo, hindi lang inside sa trabaho, outside the family. Pag kailangan, di ba? Pag kailangan at needed talaga nila, no? Umiiyak din yan sila sa amin. Totoo yan. Pag di na nila kaya, then papayuhan mo lang ng positive, yun nga. Pero ayun Sir Michael, kamusta naman na ngayon yung GC at Woodworks, no? Talagang going strong pa rin talaga ang negosyo nyo. No? Ayun, bali after pandemic, ang ginagawa namin nun kasi mag-ocular kami, jeep nga lang kami. Tapos pag wala yung jeep, magta-taxi kami, parang ang hassle sa amin. Lalo na pag jeep, alam mo kailangan magsinungaling sa client na, saan yung car nyo? Andun po nakapark. Pero jeep, di ba? Jeep talaga. Hindi nyo mapakita. No? Doon kami talaga parang sabi ko, parang ang hirap naman ng ganito. Pero nung dumating din yung time na after nung mga unos yun, nakabili kami una, motor muna. Tapos parang after 3 months, yun na yung kotse. Parang namin, para pag mag-ocular visit kami, side visit, hindi na kami naka-jeep. Naka-jeep, hindi na itatago.
Tapos, etong year lang na to, nakabili na rin kami ng pan-deliver ng mga H100. Yan, hindi na, parang ilang taong kami lalamove. Oo. So ngayon kayo talaga may bit-bit ng H100 na malaking kaya nyo na ipasok lahat doon. May pangalan pa ng company GCS. na. Galing. So talagang lumalaki na. Yung gawaan namin, napagawa na rin namin. Bali 3 palapag na yung gawaan namin. Wow. So ito sarili nyong paggawaan to, sariling Bali sa biyanan ko rin siya, pero yun nga, okay naman sa kanya na gamitin muna kasi wala naman din. So pinatayuan nyo na lang. Oo. Tapos, ang namin, mag-expand kami dyan may nakuha kami dyan na rin sa Montalban. Na lote. Yun nga, parang yung pinaka-warehouse na gagawin din namin. Tapos yun, parang unti-unti, parang ito pa lang kami ngayon na parang nakakahinga-hinga na. Ito na. Nakakahit pa pa nakapagpundar na ulit. Oo. Na lumalaki na. Yung negosyo rin talaga. No? Tapos yun nga, nag-start lang kami sa cabinet. Tapos ngayon parang mga interior fit out na. So lahat ng mga, yan, syempre may mga nanonood sa atin ngayon. Gusto magpagawa ng kondo, pwede kayong kontakin, no? May page kami, yung GCS Woodworks. And sa YouTube namin, yung Carpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. So itong Carpintero Pinoy TV, nakita ko nga, parang pinipicture nyo doon yung mga ginagawa nyo, gaganda. Pwede nyo masilip yan, no? Carpintero Pinoy. So ayun. Andun din lahat ng mga gawa namin. Tapos, makikita nyo naman yung mukha ko dun naka-display. Ikaw rin yung mismo nag-vlog doon, no? Ako rin lahat din. Yun lang. Pa-subscribe din natin yan para updated tayo sa mga bagong videos na ilalabas namin. So, ayun. Sa mga nangangarap na... Ano na masasabi mo sa mga nangangarap ngayon, Sir Michael? And syempre, ayan, yung nagsisimula rin. May mga OFW nakikinig sa atin ngayon na nasa ibang bansa pa. Ano mapapayo mo rin sa kanila dito, lalo dito sa Pilipinas ngayon? No? Ayun, yung kung gusto nyo magsimula. Yun nga, kagaya sa amin, negative pa nga, di ba? Pero nakapag-umpisa kami. Kasi alam namin yung trabaho. Di naman imposible. Basta pusuan mo yung ginagawa mo. Yung gusto mong mangyari, syempre, kailangan mo rin palagi sa taas. Kailangan mo ng guide sa kanya. Kasi siya talaga yung talagang mag-guide sa'yo eh. Hindi yung, may mga tao kasi na, yun nga, parang una pa lang, i-judge ka na. Nakangiti yan sa'yo, nakangiti. Pero pag talikod mo, kakagating ka na. Ngayon, ang tunay lang, dyan, yun, yung taas. Tapos, syempre, yung, tulad yun, pag may partner kayo na supportive din, dapat intact kayo. Huwag kayong mag-give up sa mga challenges kasi ang buhay naman ng tao kasi parang itak yan eh. Kumbaga, hinahasa yan ng panahon. Kung may mga sanga na nakaharang sa'yo, kung mapurol ka pa, hindi mo yan matatabas. Pero pag hasang-hasa ka na, matalim ka na, kahit ano pang harang yan, walang makakapigil sa'yo. Mararating at mararating mo yung gusto mo. Pero yun nga, yung sa akin, kung gusto nyo talaga gawin o baguhin yung mundo nyo, unahin nyo muna sa sarili nyo. Kasi yun yung susi, disiplina. Bago ang lahat. Yun. Para kung gusto nyo baguhin yung mundo nyo, unahin yung sarili nyo. Madali na yung kasunod nun, basta yung sarili nyo may ayos nyo. Yun lang. So yun, tama yun sir. Kumbaga, kailangan galingan mo talaga, di ba? Balang araw, katulad yung nangyari sa'yo. No? Ako, I learned a lot sa usapan na to. No? Lalo, ako ngayon ako nakaka-podcast ng isang OFW talaga. Kasi ang daming nanonood, yun, papa ko OFW din eh. Ang daming nanonood na mga OFW sa atin ngayon, no. Ang daming nagko-comment, iba't ibang bansa eh. Minsan man nagko-comment sa YouTube ko, no. And ngayon lang sila makakarinig na yung istorya galing talaga sa isang OFW na ngayon pwede pala na magnegosyo rin dito sa Pilipinas. Pwede. No? Na hindi man ganun, minsan nahihirapan, hindi talaga perpektong negosyo, di ba? At hindi rin perpekto ang buhay OFW. Diba? Hindi. Isa pang naano ko dyan sa atin. Sa pag-OFW, so iba-ibang bansa yung mga kasama mo, iba-ibang lahi. Magagaling talaga yung Pilipino. Kahit sa may tapat. Number 1 pa rin yung Pilipino. Kahit sa ang lahi mo sila itapat. Talagang madiskarte, magaling. Ang problema lang, itong inaano ko nun, na parang regrets ko nun sa pag-OFW. Yun nga nabanggit ko, di ba, yung parang mag-apply ako. Di ba, ranas ko na.
OFW. Tapos yung offer ng mga agencies sa atin, parang ganun lang. Pero yung tinalong ko nung pinaghirapan ko ng ilang taon, hindi naman nila alam yung pakikipagsapalaran doon eh. Kung ano yung pinagsapalaran mo, nagtago ka sa cabinet, mga ganun. Tapos sasabihin sa akin, hindi, ganyan lang, okay yan, alis ka na. Okay, tanggapin mo na. Sabi ko talaga, hindi mo alam kasi maging OFW, kaya ganyan kayo. Yung sarili nating kababayan, para lang sa pera, parang ilalaglag mo yung sarili mong... Kumbaga, sarili mong minsan lahat. talaga yung mga kababayan din nating iba, no? Didiskarte, pero mali yung diskarte. Parang ganun. Kumbaga, mali na yung diskarte, gusto pa rin nilang itama. Tignan mo sila Alice Guo ngayon, di ba? Paano nakakalabas ng bansa yun? Pera din eh. Ganun lang yun. Kumbaga nagpapasilaw yung mga kababayan natin sa ganun. Ganun din kaya may hindi mga... nila alam, hindi pala magbe-benefit din tayo sa ganung gawain. Alam mo ba sa parang India yata yun? Meron silang government na tumutulong makaalis. Tayo hindi ko alam bakit yung mga Pilipino hirap na hirap pag hindi ka graduate, alam mo yun? Minsan magtatrabaho, may experience ka ba o wala? Pag wala, magtatrabaho pa nga lang. Diba? Ito pa yung matindi dyan. Hinayar nila ako doon, karpentero. Hinanapan din ako kung nakagraduate ka ba o undergrad, ganun. Tapos sinahudan mo ko ng 11,000. Pero kaya ko pala sumahod ng 100,000. Yun yung isang sinasabi ko na hindi biro yung pinagdadaanan namin doon. Tapos bibigyan mo lang kami ng ganyan. Diba, na sahod. Parang lahat ng tao may kakayahan. Hindi natin alam kung saan yan malakas, kung saan yan mahina. Tama. Pero lahat yan gusto mabuhay ng tama. Lahat yan may pangarap. Tama yun. Napakaganda nun. Kumbaga, may kanya-kanyang pangarap naman talaga ang tao. Yun yung magdadala sa kanila nun. Yun lang, parang gusto ko lang iparating sa mga agencies din na nakakalungkot lang din minsan. Para lang meron kayong commission, porsyento, mga ganun. Parang maapektuhan naman yung mga kababayan natin. Which is, sila naman yung maghihirap, hindi naman kayo. Tama. Hindi naman kayo na nag-ano yan. Ultimo, parang kasi tayong mga Pilipino, yun nga, pag hirap na, kahit yan na lang. Yung biktima rin ako ng ganun eh. Pero binago ko naman nung nandun ako sa process. Nakikita mo na talaga. Yung Pilipino talaga, hindi lang pang Pinas, pang international, kahit sa may lagay, magagaling talaga yung Pilipino. Tama. Kaya palagaan natin yung bawat isa. Yun lang. Tama. Ayun. Napakaganda. Anyway, sir, no? Ayun, umaabot na kami ng 1 oras mahigit. Ang dami na yun na pag-usapan ni Sir Michael, no? Sir Michael, baka may mga gusto kong batiin bago tayo magtapos. Ayan, syempre. Shoutout nga pala sa family ko, no? Si Misha, Ralph, Cedric, and Matmat. Then sa mother ko, sa mother-in-law, and sa father-in-law rin. And syempre sa mga karpenterong Pinoy natin na patuloy gumagawa sa atin. And sa mga client natin na patuloy na sumusuporta sa atin, mga OFW. Ayun. Syempre, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. And sa mga senyorita Lakatanhod dyan na patuloy sumusuporta rin sa atin. At sa lahat ng mga nakikinig na listeners and viewers natin dyan. At sa mga relatives natin dyan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Michael, sa pagpapa-unlock. No? Ako natuto rin talaga ako. Salamat din. Ayaw, kalahin mo rapper dati. Biglang karpentero, napunta sa ibang bansa. Tapos this time, may sarili na rin negosyo. Siyempre, congratulations din sa negosyo nyo na ngayon, nag-expand na, sabi mo nga kanina. For expansion na talaga. Bali, may mga anak na rin siya, pero yun nga, yung convenience store na. Talaga? So, nagdadagdag na rin kayo ng mga negosyo ngayon? Tapos meron na rin, yun nga, hindi pa alam ng iba, pero palabas na to. Yun nga yung parang pa-Airbnb namin. Staycation, no? May staycation din. So, kayo, saan itatayo yung staycation na yan? Hindi, condo lang din. Saan yung condo staycation? Sa Tris lang naman din. Tris Residences? Ayun.
pwede rin kayo mag-book dyan. Yung mga tayo. Oo. Dito, Tris Residence dito sa Fairview. Oh, pero pagagandahin ko muna. Yun, syempre gawang ano yan. Ayan na magiging parang pinaka-sample, no? Oo. So, hintayin natin, abangan din natin yan. For sure, ipipicture din yan sa page nyo. Tsaka sa YouTube. Oo, syempre. So, ayun. Ano ulit yung YouTube nyo po? Carpinterong Pinoy TV by GCS Woodworks. Ayan. At syempre, GCS Woodworks sa Facebook page. Facebook page naman Ayan. namin. At syempre, Mensahero ang inyong... Mensaheros yung group namin Sarap. So, pangalan nyo rin po Sarap is Michael din po. Mensahero naman. Mensahero. Ikaw si Mensahero. Oo. Okay. Yung pala. So, ayun, supportahan din natin mga kasundot, no? At sa lahat na nakikinig at nanonood dito sa podcast natin na to. So, yun. Once again, maraming salamat po, Sir Michael. At pinaunlakan nyo kami despite sa busy time nyo, no? Ay napagbigyan nyo kami dito sa Talk with Papa Sundot na ako nakita ko yung buhay ulit yan, yung pagiging OFW na hindi talaga basta-basta, maraming pinagdadaanan talaga. Kumbaga, yung nakikita natin, no? Siyempre hanggang ngayon, ganun pa rin. Although hindi na katulad noon na alam mo yung pag alam nilang OFW kasi, kumbaga akala nila dami agad pera. Ayun, diba? Hindi, ang kala nila pag umuwi yan, kumbaga dapat meron silang matanggap na ganito, ganyan. Although ngayon hindi na ganun kauso yung ganyang sistema katulad dati. Since may mga social media niya, alam na rin nila yung tunay na sitwasyon ng mga OFW. No? Pero once again, saludo tayo sa lahat ng OFW, lalo na yung mga nawawalay sa kanilang pamilya, na hindi naman talaga po ganun kadali. No, ang pagiging OFW, a lot of sacrifices, pakikisama mo sa ibang lahi, no? Yung mga walay ka na lang sa pamilya mo. Unang araw pa lang sigurado malulungkot ka na. And syempre yun nga, yung trabaho na dadanasin mo doon na hindi mo naman alam kung ano rin mangyayari sa'yo doon pagdating mo sa ibang bansa. So, saludo po kami sa lahat ng OFW. At ayun, maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood dito sa Talk with Papa Sundot. Syempre, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo pag may bago tayong episode. At syempre, kung may natutunan kayo sa episode na to, i-comment nyo naman yan. At sa mga OFW dyan, mag-comment din kayo dito sa video na to. At syempre, sa mga gusto makapakinig habang nagdadrive sila, no, naglalaban, naghuhugas, kung ano man po ang ginagawa nyo, pwede nyo pakinggan ang Talk with Papa Sundot sa ating Spotify, no. Just search Talk with Papa Sundot at makikita nyo po ang ating mga episodes dyan. No? Nag-upload po tayo ng ating mga episodes every Friday, 6 a.m. Ayan, para kung bagong gising ka ba lang ng umaga, mapakinggan mo na agad yung ating mga podcast. No? At syempre sa ating Facebook page at TikTok. Ayan, sa TikTok naman natin, nag-upload tayo ng mga shorts and reels natin dyan para sa mga teaser, no? At syempre mga important part ng ating mga podcast. So ayun, once again, maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood po dito sa Talk with Papa Sundot. God bless everyone.